Good morning, everyone! Praise the Lord. Karon mga igsoon, here comes again our continuance of our learnings through our faith with Jesus. Nga mao'y hinagiban mga igsoon nga kita magmadaugon even in the situation right now that we are all locked down in our home. But as we continue to challenge everyone, relax and continue to give thanks to our Lord as we come before Him in our worship. And as we worship in spirit and in truth, we continue to give the honor, the glory, and the praise to our God. Amen. Praise God. Ang kinabuhi ko ikan kanimo nagapangita sa katagpawan mo, dili ko mabuhi kung wala ka. Kay ikaw ang giya ning kinabuhiya, wa ko'y mahimo tabang ikan kanimo, anak kanimo ang kahimuan sa tanan. Kay ikaw lamang o Diyos, tinugdan ning tanan sa sinugdan ug katapusan, ang imong ngalan gayon. Kay ikaw lamang o Diyos, hinugdan ning tanan, yuta ug sa kalangitan, ang imong katahon nagkadanan. Ang kinabuhi ko gikan kanimo nagapangita sa katagpawan mo, dili ko mabuhi kung wala ka. Kay ikaw ang giya ning kinabuhiya, ako'y mahimo kung way tabang ikan kanimo, na kanimo ang kahimuan sa tanan. Kay ikaw lamang o Diyos, tinugdan ning tanan, sinugdan og sa katapusan, ang imong ngalan gayon. Mahimaya kay ikaw lamang o Diyos, tinugdan ning tanan, yuta og sa kalangitan, ang imong atahon nagadanan. Kinabuhi ko ikan kanimo nagapangita sa katagpawan mo, dili ko mabuhi kung wala ka. Kay ikaw ang giya ning kinabuhiya, wa'y mahimo kung wa'y tama
Hallelujah. O ang kahimuan sa tanan, ikaw lamang o Diyos. O ikaw lamang o Diyos, tinugdaning tanan, sinugdanog sa katapusan, ang imong ngalan gayon. Ikaw lamang o Diyos, tinugdaning tanan, yuta ug sa kalangitan, ang imong katahon nagadana. Oh, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Dalaygon ka, O Diyos, na ni matahong nga kabuntagon Ginoo. Padayon, Lord God, nga kami magasubmit sa imong kabubuton o pagablihan namo ang imong uluhaton karon. Padayon ka nga magapanalangin sa tanan. Padayon ka, Ginoo, nga magahatag, Lord God, og langit nga kaalam og kahibalo. Bisan pa man amahan sa mga kaigsuunan nga karon na naa sa matag sa tag sa kapanimanay. Padayon ikaw magalipay, Ginoo, sa among matag kasing-kasing. Aduna man karoy naa sa kasubanan, naa sa kahadlok ka. Kung bisan pa man, Ginoo, na amahan sa mga panghuna-huna, gawa na'y paglaong. Apan salamat, padayon ka, Ginoo, nga magalipay ka namo, magahatag ka namo, kalikon. Bisan pa man, padayon nga imong ginaribay, pinaagi sa imong mga pulong ay gisabwag karon. Nga ang among pagtuo, amahan, padayon nga mabuhi, o nga padayon kini nga magatubo, diha lamang kanimo, Ginoong Yesus. Dalaygon ka, as we continue, Lord God, to worship you in spirit and in truth, right now throughout the world, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Good morning everyone. Praise God. Maayong buntag sa makausap pa, Sister Esther Silmar, Sister Sonia Lagrimas, sa tanan nga mga nag-follow karon igsoon, ang Dios padayon nga magapanalangin ka nato. Tungod kay siya o siya lamang mga igsoon ang takos o wala na lain. Amen. Ang ato ang kinabuhi, takos lamang mga igsoon nga ato ang i-offer sa atong Ginoo. Kay siya, no? Sister Cristina Gayutin, siya lang igsoon ang tinugdan sa tanan. Amen. O nga walay laing source sa katahong nga atong nakita karon gawas sa manifestations sa atong Ginoo sa atong kinabuhi. Ug padayon nato gina-appreciate despite ini nga situation karon. Amen. Padayon kita nga nagadayeg nagapasalamat kaniya tungod kay nasayod kita nga ang atong kinabuhi takos nga igahalad sa atong Ginoo. Ug mao nay ginaingon ni Pablo igsoon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, padayon kita mga igsoon nga daig magapasalamat kaniya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang aking dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang
lamang Ama, wala nang iba pa aking hinihiling. Di ko akalain na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilugod. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa aking hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, kagalak ang lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilugod. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Oh, blessed be the name of Jesus. Dalay kong kamahal. Hallelujah. Padayon nga ikaw magagamit sa matagusan, Lord God. Padayon nga ikaw, Ginoo, magahatag ka na mong kalig-on. Bisan pa man panalangin ni ining panahon karon na mahal. Dalaygon ka sa walay katapusan. In the name of Jesus. Praise God. Sister Marites Kasilagan, thank you for watching. Kay Sister Flores, amen. Kay Vanessa, salamat sa pag-subaybay igsoon. Salamat po sa inyong pag-share sa atong mga video. Daghan pa ang maabot mga igsoon o ang mapanalanginan. O karon mga igsoon, atong natapos ang ikaupat, no? Nga atong gikatunan mga igsoon ini mga negative forces, anxiety, okay, boredom, spirit of despair, no? O karon mga igsoon mo adto kita sa spirit of discontent, no? Gikinahanglan natong masabtan unsa kani o nga sa ato ang verse, no, sa 1 John 5:4, for whatsoever is born of God overcometh the world. Amen. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. So ang atong pagtuo mo lamay makadaog mga igsoon o nga mabuhat ka na siyang effective if we allow the Holy Spirit and dominion of the Spirit of God, so that we can do not only by faith but with work. Atong gipamuhatan o katumanan mga igsoon ang atong pagtuo. O karon na lockdown man taninyo sa atong panimalay apan padayon ang atong pagtuo nga atong ginasabwag sa taliwala niini mga igsoon, because sa dihang padayon kita nga nagasalig sa atong Ginoo, padayon kita nga nagapaminaw sa iyang pulong, padayon kita nga nagapalig-on mga igsoon sa iyang presensya, na makakaplag kita og tinuod inner peace in our life. O nga dili lang alang kanato apan sa uban usab aron nga makita nila igsoon
that despite of the situation right now, we know that when Jesus is in our life, there is freedom, there is strength, hallelujah, there is victory in our life. Alright? O, maski pa man, umiyo ka nga pastor, wa pa may pagkaon niabot sa mua, it's okay. Ang Dios padayon nga magaling-on kanimo igsoon. Hallelujah. Amen. Isipa, nga kung wala may gikaon mga igsoon, amen, atong ibutangan to sa spiritual food, nga karon atong ginakaon. Hallelujah. O nga padayon kita malig-on spiritually, lig-unon kita sa atong pagsalig sa atong Ginoo. Kung wala naman nay food gyud na, napay tubig, inom sang tubig. Hallelujah. O mga igsoon, anindot tong nay usa ka testimony nga kung moabot man, no? Di nato malikayan og feeling nimo uga kayo imong tutunlan nga katul or whatever nga murag nay symptoms, no? Ni anang spirit of COVID-19. Maligamgam nga tubig nga naay asin. Alright? So, imnon na nimo igsoon every 30 minutes. Okay? Hasta nga marilib. Okay? Patyon sa asin ang katong kagaw na mao'y nag-control din na sa imong tutunlan. O nga naay testimony ni Ana na itong usa ka tao sa Amerika igsoon nga ang ilahang company na igo no sa kanang virus o nga naanay sa 200 daw sila kabuok, no? Pila na lang sila ning balik, 20 na lang. Pagkasunod, gawas sila kabalo, ang katuday lang kauban, naanay virus igsoon, o mauna nga Sister Laila Feriol, sa dihang ning uli tong tao, sa ilahang balay, amen, nabatyagan na niya ang symptoms, no? So, na-remember niya tong diri pa sa Pilipinas, nga na siya amigo, o nag-ingon sa iya, nga pag muabot ang mga situation nga sama ni ini nga ang imuhang tutunlan na ay lain nga katul or kana bang nagisod na po siya ginhawa pagkuan lang og init nga tubig utangan nimo og katunga init kayo katunga tuan para mabuhat siya maligamgam nya i-mix tong mga isa ka kutsara nga asin okay og mo na imnon ang ato sa una di ba gina-gargle na to no ginalimugmog so kana siya imnon ato ipatuhok din to, ana. So, after that, 30 minutes, inom kag maligamgam nga tubig, pasundan nimo para malimpyo tong parat sa imong tutunlan. Okay? Og after 10 days, mga igsoon, 10 days naman siya after nag-video siya, naka-recover siya. Praise God. So, it's, may mawala, no? Kung hindi nato testingan, kung muabot man, no? Sa ato ang mga situation na ana. Because, really, actually, kanang asin, immunity po na siya sa kanang pag-change of temperature. Di ba kanang maka-encounter ta og mukalit lang og ulan nga naiinit bitaw kana bang malanghap nato ang kadtong sugat sa init og bugnaw sa yuta. O nya musugod man ta nagpanghatching na dayon, no? O nya magka sugod na ato ang sipon. So ang remedy ana to neutralize, no, di anang temperature mo tong tubig maligamgam na asin. Mo na ito ang imnon para nga mo balik sa normal siya makontrol niya. So kana di ay dako pug kahimuan, no? Kay syempre ang asin mo patay po atong bakterya. Okay? So inaana lang may mawala kung di nato testingan just in case nga moabot na no sa ato is part of learning sa mga igsoon. And right now, Sister Laila padayon ta nga magakat-on sa pulong sa Ginoo. Amen. Praise God. So another element that affects no our life no that give affliction sa atong life is this spirit of discontent. Kaning dili ka kontento mga igsoon. And it appears to be closely related to boredom. Nasa connection no dito sa boredom ang kaning gitawag natong discontent. Pareha po di atong anxiety nga naay connection sa despair or hopelessness, no? So, karon ang ato ang subject mga igsoon is discontent and ato aning tagaan og clarification kay naa magoy duha ka side niini nga naga-conflict sa ilang views, no? Some describe discontent as evil, okay? A man's discontent is his worst evil. O other people speak of it as something good. Kaning discontent. Discontent is the first step in the progress of a man
or a nation. So kung dili ka kontento, mao daw ni ang first step para nga mo improve ka. Okay? And restlessness and discontent are the necessities of progress. So kung dili ka kumporme or kontento, no? So mabuhat mga igsoon nga kani siya maoy lamas aron nga mo improve ka, di man ka komportable, di man ka kontento, di ba? So maningkamot gyud ka para nga maadto ka sa level of contentment. Okay? So nay duha ka gitawag natong views, no? Og makapangutana kita igsoon. Is it wrong to be discontent? Mali ba nga kita diskontento ni ining kinabuhi? Or is it necessary for progress? Okay? So ang ato karon pagasugda nato mga igsoon kaning pagpangita sa kasabutan or understanding ni ining atong ginahisgutan karon. Og atong masabtan mga igsoon kung unsa kani siya. Pag mayon tag discontent, it is an absence of contentment. All right? Brother Lloyd Soa. Pag mayon ka og discontent, it is an absence of contentment, an absence of or dissatisfaction, no, a restless longing for better circumstances. So, morning meaning niya. And the two kinds of discontent, the discontent that works, meaning it gets what it wants, or the discontent that wrings its hand, it loses what it has. Kanibang wrings its hands, maski pa og dili kabubuton sa awan imog yung kuhaon para lang matagbaw ka, no? Without alignment to other people. Once sila pagtugot mga igsoon. So we are discussing today ni ining discontent that wrings its hand. Maskin paman og dili dapat ato yung gusto nga makuha nato, no? No mo ni siya nga discontent. Kato isa ka discontent okay to. Positive siya motivation para nga mo-improve ta. No, dili ta status quo or conforme lang sa atong sitwasyon, kundi amaningkamot kita para nga mo-level up. Kaning isa ang atong ginaisgutan karon kadto ning discontent nga makahamper sa atong relationship with God. All right? So mo ni ato ang paghahisgutan. It is the absence of contentment as a result of covetousness. Okay? It is that dissatisfaction which is often accompanied by grumbling and complaining. So kani siya nga mao ni nahitabo karon, di ba? Daghan og mga nag-react, daghan og nagareklamo sa gobyerno tungod kay dili sila kontento og sige sila yaw-yaw, no? Hasta nga nag-create og kagubot. Luoy kayo ang nag-lead tungod kay well, di mapuntanan kay namo po yung bandaw nga mamili lang, no? So wala po sila fair judgment sa mga ginatagaan nila o privilege mga igsoon to help. So ato nang ibutang dito sa gitawag nato og mindset, no? Give them the credit of that. Sila may nakabalo ni ana. All right. So ang ato karon atong ginahisgutan kaning attitude or spirit of discontent mga igsoon. Now, unsa man ang danger ni ini? Unsa may pagkadelikado ni ini sa sitwasyon nga diin maapektuhan kita? Tinuod igsoon that this affects our relationship with God. Pag once nga diskontento ka sa imong kinabuhi, okay? Wa makagapasalamat ana sa Ginoo kay siya makagyaw-yaw gani. Di makakontento, no? Dili enough sa imong feeling termi og negatibo ang manggawas. So, when we are discontent because of covetousness, then we become idolaters, no? Gasimba tag mga Dios ni ana. Tungod kay ato ang thirst of hunger, no? Ang ato ang kahingawa ni anang mga butang nga gusto natong makabot alang sa atong kaugalingon nga mao nay atong ginasimba malabaw sa atong Ginoo. Okay? So kana siya nga espiritu may atong ginatumbok igsoon. Ephesians 5:3, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be one's name among you as become saints. Warning ni Paul ngadto sa Ephesians
no, mga igsoon. Siya nagaingon apan ang pakighilawas o ang tanang kahugaw o kadalo, ayaw gayud ninyo kini paghisguti, sanglit dili kini angay sa mga nahimong balaan. So ang pakighilawas mo nang ato ang gina-remind, no, ang ato ang mga young people na preserve your virginity, okay? Ato ang i-preserve igsoon ang ato ang gitawag holiness before God, tungod kaya pinaagi lamang ni ana nga diin mga igsoon kita makakaplag og pabor sa atong Ginoo o kaning tanang mga kahugaw og kadalo, no? So pag once nga mupasok na nga espiritu sa ato ang mga igsoon, dili ta kontinto, okay? Ephesians 5:4 ato ipadayon, neither filthiness nor foolish talking nor jesting which are not convenient, but rather giving of thanks. So daw, ayaw ninyo gawia ang kalawayan o ang sulting binuang o ang mahilas nga katistis, mga butang kini nga dili angay, kundili himua hinuon ninyo ang pagpasalamat. For this you know that no warmongers, nor unclean person, nor covetous man who is an idolater, okay, have any inheritance in the kingdom of Christ and of God. So, ato ang ipaniguro nga bisan kinsang tawhana nga makihilawason o mahugaw o taong dalo nga sa ato pa tigsimbag mga Dios-Dios, wala gayud siya'y mapanunod sa gingharian ni Kristo o sa Dios. So, kani ang mga pulong mga igsoon nga ato ang ginakuptan nga kita mabuhat nga ma-align sa kabubuton sa Ginoo. And si Paul padayon nga naga-empower, no, sa iyang epistles to Colossians 3:5, siya nagaingon, mortify therefore your members which are upon the earth. Unsa man ni? Fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Busa patya ninyo ang mga yutanong butang, no? So ang katagbawan, satisfaction sa ato ang mga igsoon, pinaagi sa pagpatay niini mga yutanong butang diha sa sulod nato, pakighilawas, kahugaw, pangibog nga unudnon, daotang tinguha, ug ang kadalo nga maoy pagsimbag mga Dios-Dios. So ang pulong sa Ginoo nagahatag og reminder mga igsoon alang kanatong tanan, okay, nga kinahanglan na in order to fight back and to overcome discontent, no, this spirit of discontent in our life, we allow, no, to protect our body against these things nga makapalayo kanato sa atong Ginoo o nga nagasimba na hinuon kita sa mga Dios-Dios. When we are discontent because of dissatisfaction with what we have, are we not being ungrateful for what God has given us? Kung dili kita makontinto, yan ang mga butang nga gihatag sa Ginoo, nan mabuhat nga dili kita mapasalamaton kaniya. Maski pa man niining panahon karon igsoon, amen, atong gina-practice ang padayon nga pagpasalamat, pag-acknowledge sa dominion sa Dios sa atong kinabuhi. So whenever you find yourself disposed to uneasiness or murmuring at anything that is the effect of God's providence, look upon yourself as denying either the wisdom or goodness of God. So atong ginadinay ang pagkamaayo sa Dios, ang iyang kaalam, kung padayon nato mga igsoon nga ginabutang ang atong kaugalingon nga sa pagbagulbol, sa pagreklamo, sa mga negatibo nga mga nakita nato o nga padayon natong gina-acknowledge kana sa atong kinabuhi. So dili siya maayo kung dili mga igsoon nga atong i-apply ang wisdom gagikan sa Dios. Complaining about our lot in life might seem quite innocent in itself, but God take it personally. Ginatan-aw sa Dios na nga dako nga hampak kaniya tungod kay gibuhatan niya. O nga wala nato ginabalik ang credit kaniya. Amen. Sige tagreklamo, mo nang nahitabo sa mga taga-Israel, no, sa dihang girelease sila ngadto sa Egypt o nga lead by Moses, mga igsoon nga
sige sila reklamo, balik na lang din dito kay dito, hayahay. O, puro inana ilang ginaingon, pero was lang kabalo, captives man sila dito. No? Di man to ilahang lugar. Second citizens man sila dito, o sila mga binilanggo, sila mga ulipon. O sa dihang sila gusto i-release sa Dios, ang ginapangita lang yun sa Ginoo, obedience, ang ato ang paubos, o ang ato ang pag-submit sa iyong kabubuton, apan sige silang reklamo, sige silang bagulbol. No? Mga negatibo nga butang, nga diin mga igsoon nakahatag og deterrence or kada bang nagahamper sa ilang relationship with God. So unsa man ang danger in discontent? It hurts ourselves. Pag diskontinto ka, no? Makahatag ka ni siya mga igsoon o kasakit sa imong kaugalingon. So contentment is a virtue that is highly praised and valued. Okay? Aning pagkatagbaw or kalipay sa ato ang kinabuhi mga igsoon nga atong ginatagaan og pagpasalamat despite no niini nga situation. He who is content can never be ruined. Siya nga kontento mga igsoon dili basta-basta nga madaot. Okay? He is richest, no? Who is content with the less. Ang usa ka dato mga igsoon is kontento ngadto sa pinaka baba nga iyahang gigunitan. Mo na siyang dato. Kaya ang tinuod nga dato na kalipay na katagbawan. So maski pag mayong kag napulo na diha ka sakyanan ang imuhang availability sa imuhang property, maghuot og parking dinha sa imong balay, no? Wa nay kakaparkingan to ana sa gawas, but then dili paghapon ka happy, di pa ka kontento, no? So wala din na ang happiness. Wala din na ang gitawag nato og real success of your life. The contented man is never poor. The discontented never rich. So di ka madato pag dili ka kontento. Amen. No, Ate Juliet Bacos, thank you for watching. Sister Karen Salingay. No, so makita nato Sister Karen nga kinahanglan kontento kita sa pagsalig sa Ginoo, pagpasalamat kaniya. Kay kung magibabaw ang reklamo, mangibabaw ang mga negatibo nga butang, nandili kita kakaplag o tinuod nga kalipay sa atong Ginoo. So godliness with contentment is great gain. No? So mo ni siya mga igsoon nga atong ginakuptan ang pulong sa Ginoo. Ingon siya sa 1 Timothy 6:6, but godliness with contentment is great gain. So empower ni Paul, no, diha sa Timoteo mga igsoon nga ang pagkamatarong, okay? Uban sa atong pagkakontento niining kinabuhi, dako nga kadaugan, dako nga ginansya sa atong kinabuhi. Amen. Tungod kay naatay satisfaction, we can smile even in this in the midst of the situation, my brethren. Amen. So inoon adunay dakong ginansya alang kanato, no? Pag once nga padayon ta nga mag-align sa pagkamatarong dinha sa atong Ginoo o nga padayon kani nga atong ginaubanan sa katagbawan, nan ma-appreciate natong pagkamaayo sa Dios. Ug ma-amaze lang ka level by level, Sister Karen, di ba? Yang gina-sustain. Kung karon mayngon ta kaisa lang ta naka-receive sa supply sa gobyerno o nga 3 ka kilo, pila ra man na siya sa kakananan nga nahurot na and wala pa niabot nga supply. So, padayon gyapon natong gipasalamatan ang Ginoo. O nga sa diyang nakita sa Dios nga ikaw malipayon, naay na siya i-supply. No? So, munang ma-amaze ka nga kung kagahapon mga igsoon na wala nay sudlan, wala nay butanganan, wala nay bugas ang imong sudlanan sa bugas o nga naay nanuktok na ining hatod diha kanimo gahapon, di ba? So atong pasalamatan ang atong Ginoo na sa tanan o nga sa atong igsoon nga gigamit. Praise God. Hallelujah, nga walay pagkapuol sa pagtabang sa mga kaigsuonan tungod kay they appreciate food sa blessing nga gihatag sa Ginoo sa ila. You cannot give to other people unless you appreciate that goodness from God. Di ba? Pero nindot kayo mga igsoon tungod kay ato ang na-appreciate nga maayo gyud ang Dios ug ato pong gina-extend sa uban ang atong mga panalangin o nga din sila usab malipay sa pagpasalamat sa atong Ginoo. But discontentment hurts those who possess it. Ano daw? Pag dili ka kontento mga igsoon, magahatag ni kasakitan gyud, no? Dito sa atoa og maga-create siya permi og hatred, gitawag natong kasina, no? Pastor Ginas Matura, no? Pero salamat maskin pa man og inani nga situation, padayon nga naga-sustain ang Ginoo og si mama nimo, praise the Lord.
Successful ang operation, to God be the glory. Ang Dios nagapanalangin o padayon nga nagaplastar despite niini nga situation, way puas ang mga pag-ampo sa mga anak sa Dios, o nga nakakaplag kita o kapahulayan, katubagan sa atong mga pag-ampo. Amen, nga ang Dios padayon nga nagahatag og pabor sa atoa. Hallelujah. O nga padayon kita nga nagapasalamat kaniya, nagakalipay, no? And those who want much are always much in need. Katong mga gusto pa, hunger pag gusto pa nako. Take note atong gisgutan ganina katong duha, no, ka discontent. Ang katong isa motivation para nga mabuhat kitang effective and productive. Kani nga discontent, wala nato ginahatag ang credit sa Dios, mao nang nakakaplag kita niini nga espiritu. All right? So, pag once nga kanisya mga igsoon may nangibabaw ka nato, padayon nga kita ginauhaw padayon nga wala tay kalipay, wala tay satisfaction sa mga butang ato ang nadawatan mga igsoon. It is not the man who has too little is poor, but the man who craves more. So ang usa ka tao mga igsoon nga makonsider nato nga pobre kadtong mga tao nga ga-crave katubang ga-hunger pagyud sa mao ni nahitabo actually karon sa kalibutan. We are hunger of credit sa ato ang kaugalingon, hunger of acknowledgement, hunger of power, hunger of kanang bang pride, no? Greediness, mao ga control mga igsoon. Mo na nga dili ta satisfied, gusto nato kita yung pinakasikat, pinakakuyaw, pinakamanggiitan, pero ang tinuod lang yun ang gusto sa Dios siya, dili kita. Kay kitang tanan gibuhat sa Dios alang maka-fulfill kita sa iyahang purpose, dili sa atong katagbawan igsoon. So those discontented also hurts others. So when we are discontent, we become grumbles and complainers. So affected ang uban, no? Pag sigita nga reklamo, mabuhat ang palaaway, mo nang daghan sa social media mag-post mga igsoon, yaw-yaw dali, yaw-yaw dito kasuko. Amen. And maybe we cannot blame them kung dili pa nila masabtan ang real issue sa ilang life. Mo na mga igsoon. Of course, no? Pag once nga mapatubo nila ang pagtuo niya sa atong Ginoo, once nga mugawas, no, ang bunga sa espiritu, nan makakaplag sila mga igsoon og tinduod nga contentment sa kinabuhi. Okay? And pag once nga kita dili kontento mga igsoon, unsay mahitabo, mo affect ni sa ato ang mga amigo, higala, pamilya, no, mga kaigsuonan, apektado niya na. Pag once nga dili ta kontento igsoon. And it ruined not only our own selves but those close to us. Okay? Katong mga duol kay sa tuwa, affected niya na. Tungkol kay sila man permi ang makakita o maka-observe. No? O sila permi ang maapektuhan sa atong reaction, the way we act, the way we move. Alright? Muna siya mga igsoon. So nothing destroys a friendship and congregation quicker than the grumbling, murmuring of those discontent. Mabitaw nga sa iglesia, pag na ang mga murmuring and grumbling, na ang mga disputing, mahitabo nga maguba. No? Kaya mag-create siyang division. Alright? Muna nga espiritu mga igsoon, nga kinahanglan nato makangkir. O nga kita magbadaogon because grumbling is the death of love. Pag once nga hilig ka ng kagubot, no? Pag binangiay mga igsoon, muna pagtuldok nga mamatay ang gugma. You're right. Amen. So, wala na din ang gugma sa Dios. Mabitaw nga itong ginalikayan, pakigdibati, no? Gilikayan na ito ang kanang pakiglantugi. Tungkol kay mawala ang gugma sa Ginoo din ha. Amen. So, kung natay mga kanya-kanyang gigunitan nga foundation sa atong faith, then imo ginang gigunitan, we respect you. Amen. Tungkol kay ang Dios gugma o gapadayon siya nga nahigugma sa tanan. So, dili na nato pakamatyan pa mga igsoon o pinatyanay tatungod lang sa ato ang faith. We respect each other. Ang Ginoo man mo assess. Nagadepende sa atong kadagayaon sa gugma nga atong gihatag sa Dios o gadiin siya po nag-reassess ni ana according sa sincerity sa atong kasing-kasing o guna-una. Amen. O nga ang Dios padayon magapadayag sa iyang gugma sa atong kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, kani mga igsoon, pag once nga magapairal ni matuldukan ang gugma,
which may be by why such complaining is condemned in the scriptures. Mao ni nga ang pulong sa Ginoo nagakondem yun niini kaning paglantugi, pakigubot, pagyawyaw, pagbagulbol, no? Magpasa na to sa 1 Corinthians 10. Sa gingon diri, neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Og dili kamo magbagulbol ingon sa gibuhat sa uban, kanila nga tungod ni ana gilaglag sila sa maglalaglag. So kinahanglan natong bantayan kini mga igsoon ug atong i-apply. And Philippians 2:14, to do all things without murmuring and disputing. Buhata daw ninyo ang tanang mga butang sa walay pagbagulbol ni pagsukit-sukit. So kani nga attitude mga igsoon atong ginaplastar sa ato ang kinabuhi si Kristohanon, nga diin dako ni siya kahimuan sa atong attitude. Pagpadayon natong gina-acknowledge ang tanan na sa atong Ginoo, o gatan-aw nato na usa ka tawo nga nalihis, amen, o nga atong i-pray, praise the Lord, o nga naay mga verses sa Bible nga makapalikon, makapamata kaniya, pero dili ta mo adto sa pag-abot nga maggubot na hinuon, no? O nga sige tag yaw-yaw, sige tag bagulbol mga igsoon, which it is not good nga maka-create mga hinuon division, right? And sa 15, Philippians 2:15, that ye may be blameless and harmless. So si Pablo nagahatag og empowerment sa Philippians mga igsoon nga sa tanang butang magapamuhat kamo sa walay pagbagulbol o pagsukit-sukit ngano man, so that you will be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom you shine as lights in the world. So kung ikaw ang kahayag sa kalibutan, imong gina-reflect ang mindset sa atong Ginoo, o nagakinabuhi ka uyon sa iyang kabubuton igsoon, nan imong gina-portray kini nga attitude without murmuring and disputing. So makita ni sa mga anak sa Dios nga despite sa situation, we can smile, we can laugh, we can sing, we can praise to God, because we know that everything is in the hands of God. Everything is under the control of God. Hallelujah! Padayon kita mga igsoon nga nagasalig. So much unhappiness is the result of discontent in our own lives. Mabitaw nga ang Ginoo, first and foremost, sa iyang fruit of the Spirit, He give us love. Why? Because so that when we acknowledge the love of God, we feel the happiness in our heart. There is joy, amen, in our heart. And then, follow the peace, the inner peace in our life. No? So, pag once nga unhappy ka, mo result ni siya mga igsoon of discontent sa atong kinabuhi. Wala tay contentment sa atong kinabuhi. So if we wish to overcome discontent, we must look, to the one that helped us overcome the world, which is Jesus Christ. Praise God. So, mga igsoon, amen, ang Dios padayon nga magahatag kanatong empowerment, amen, og ugma moadto kita sa salig sa pulong sa Ginoo. Moadto kita sa pagpatambal kaniya niining spirit of discontent tungod kay sa dihang moadto kita sa atong Ginoo, makakaplag kita sa mga katubagan, o gadiin mga igsoon, padayon siya maga-empower kanato niining matahong kabuntagon, praise God, o ato ang padayon nga pagadaygon ang Dios sa atong kinabuhi. So, hallelujah. All powers above all deed, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, left behind a stone, you leave
ground. You took the fall, thought of me above all. Sister Maimie, Gwen, thank you for watching. Amen. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all will and treasures of the earth, there's no way to measure what you're crucified, led behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of it above all. Crucified, led behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Labing gamhanan nga Dios, dalaygon ka Lord sa walay katapusan ini matahong nga kabuntagon. Padayon kami amahan magayukbo diyan sa mong balaang pangalan. Lord God, we pray that you will continue to empower everyone, Lord God. O kadiin kami Ginoo makakaton, hallelujah, sa espiritu nga adunay contentment dinha sa pagsalig kanimong pagpasalamat. Dalaygon Lord God ang imong balaang pangalan. Padayon ka Ginoong Jesus nga mag-empower bisan pa man sa tanang leaders ni ining kalibutan. Ang imong dominion Lord God. Bisan pa man Ginoo, padayon kami maghahangyo. Kapasayloon mo kami sa pulong sa buhat ug sa una-una. Lord God, sa mga kalapasan nga diin, itagaan na mong dakong pagtagad ang mga butang ni ining kalibutanan, nabaw kanimo amahan. Ug padayon ka Ginoo magalimpyo sa amuang una-una ug kasing-kasing. Lord God, as we submit to you Lord Jesus, continue Lord, hallelujah, to empower everyone, heal everyone. O Ginoong Jesus, padayon Lord nga imuhang pag-aablihan ang imong mga kamot sa mga tao nga magaduol Ginoo, magayok mo pag-acknowledge kanimo. Kasamtang Lord God kami ania sa adlaw sa kasub-anan Ginoo, among gina-acknowledge ka wa mi mahimo kung wala ikaw. Mansalamat amahan sa imong mga pulong karon. Aduna pa'y kagawasan sa pagpaminaw, aduna pa'y kagawasan sa pag-ampo, aduna pa'y kagawasan sa pagdayeg kanimo. Salamat sa tanan. Bisan pa man Lord God sa mga kaigsuunan nga padayon nagaampo Ginoo. O Lord God, we pray, even Lord Jesus, sa mga frontliners, sa mga doctors, nurses, and all the medical professionals. Continue Lord to empower them, protect them, and let your Holy Spirit cover them with your precious blood in the name of Jesus. Bisan pa man Lord God sa mga kaigsuunan, sa mga tao na affected karon niya ng COVID-19 virus. Amen. We pray that they will recover. O kapagkakaplag kami Ginoo kalinaw amahan. O kung naamay moabot mas grabe pa niini. Salamat kay ikaw nagapahimangno kanamo karon. Nga mobalik kami sa pagsalig kanimo.
Mubalik kami sa mga lagad kanimo. O ka kami makakaplag og proteksyon, makakaplag og pabor, makakaplag og kayuhan, labaw sa among espiritu, sa among kalag. Nalaygon ka sa walay katapusan. Nalaygon ka sa walay katapusan. Hallelujah, by the authority of your words, and in the name of the Lord Jesus Christ, we claim the victory. We claim, God, the healing power, the touch of your hands. We claim, God, your provision and your protection in the name of Jesus. Sealed with your precious blood. All the brethren, to all the pastors, ministers, evangelists, missionaries around the world, as you continue to protect us, empower us, and motivate us, hallelujah, to spread out your words throughout the world. Sealed in your name, sealed with your precious blood, on the victory in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Sister Priscilla Tan, thank you for watching. Ang Diyos mga panalangin kanimo sa imuhang husband nga frontliners karon. Amen. O padayon nga ang Diyos hatag og provision o sa tanan nga mga kaigsuonan. Sister Joy, thank you for watching. Ang Diyos mga panalangin o nalaygo ng Diyos walay katapusan igsuon. Kupot lang, salig lang. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. You will be victorious. We will be victorious in the name of Jesus. God bless everyone. To God be the glory. We love you in the love of the Lord. Bye-bye. See you tomorrow in Jesus' name. Amen and amen.